Nagbahagi ng isang video ang dating miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte na si Ma'am Dayan Dantes, kung saan maririnig na nagsasalita ang di umano'y cult leader na si J. Renz Kilario o Senior Aguila at sinabi niya di umano na siya ay si Santo Niño. Ayon kay Ma'am Dayan Dantes, walang kukurap. Bawal man ang mga phone sa kanilang pagtitipon, pero naiisahan din pag Diyos na ang may gawa. Panoorin hanggang dulo. Pakinggang mabuti ang pag-amin ni J. Renz Kilario na siya talaga si Senior Santo Niño, pero pilit niyang dinidinay. Pakishare at ating ipakalat sa buong mundo ang kasinungalingan at pambabastos sa ating sagradong Santo Niño at ng mga simbahan, ani Dayan Dantes. Ating panoorin ang kanyang mga sinabi. Ako bitaw ka mong ipasilanaan mga kauban. Isbo ko ba ay mataw sa lugar sa mga santos o lugar sa mga santas? Nga naman, sumapa sa gisulti sa 5 misteryo, sa 5 misteryo sa anak ingon. Mesiya Jesus Cristo ni Senyor Santo Niño Sagrado Corazon. Ito baka nang nailahan matag-usap sa pagkamisiya o sa ikan pagka-Jesus o sa pagka-Senyor Santo Niño Sagrado Corazon. Ikan sa pagkamisiya, pagkatao, ianak sa pagkamisiya, na tao sa pagka-Jesus. Sa naktor na pagkasulti, ito ang Senyor Santo Niño. Ito ang Senyor Santo Niño. Ito ang Senyor Santo Niño. Matatandaang itinanggi ni Senior Aguila na siya ay Santo Niño nang tanungin siya sa Senate hearing. Di ba pinili ka dahil of your extra powers? Dahil ka makaka-command ka ng following sa mga tao dahil naniwala ang mga tao ng kapihan na masave mo sila sa lahat ng katalagman. Lahat ng masama pangyayari sa mundo dahil you are the reincarnation of Christ. Kung totoo po yan, Your Honor, may FM radio station kami. Ano? May FM radio station kami, nagsulti-sulti na unta ko sa FM radio station nga ako, Mesiya, ako, Jesus. Yung tahod ng mga tao, yung respeto, gumikan sa pag ni Rosalina, ang pagtahod nila, dumikan sa pagtahod nilang Rosalina Dahil sa ang tawag yan, dahil sa respeto nila kay Rosalina, yung mga tao, ikaw ang binoto, ikaw ang pinili dahil ikaw ang gusto ni Rosalina. Yun lang. yun yung yung naibawan, Your Honor, nga si Rosalina nagpuan ngani maglisod pa kog dawat ani nga katungdanan, Your Honor, kay usap ako kabatan-on wa pag Tinatawag ka nga nila na Haring Aguila. Tanungin kita, bakit ka tinatawag na Haring Aguila? dili uya ako tawagan nga haring sa nila, uya ako tawagan ana, Your Honor. Oh, waya. Ang Imposible waya nga. tawag nila, Your Honor, is Senior Aguila. Senior Aguila, sige. Bakit ka tinawag na Senior Aguila? Kasi yung Senior Aguila is screen name na is as a music composer, nagcompose ako ng kanta. Composer ka, Senior Aguila ang tawag sa'yo. So walang relasyon yan sa paniniwala ng mga tao ng kapihan na ikaw ay tawag ito, second coming of Santo Niño, or ikaw ay makakagamot ng may sakit. Hindi, wala po kinalaman yan po. Ha? Yung talento ko, binigay po yan ng Panginoon. Anong talento na yan? Yung pag-music. Music. Kumakanta ka. Opo, kumukompose. Compose. Narito naman ang pahayag ni Dayan Dantes. Ayan. Balik ulit tayo. Babalik ulit tayo. Ay, ito na. Kahit yung mga ano nila, yung ating 5 sa ating mga
kapulisan, mga kaibigan ko, ay 6-5. Hinabla nila, mga kaibigan ko, ng kidnapping sa ombudsman. Hala, ang kakapal na mamukha. Ngayon, ang siste, wala na yung kanilang mastermind. Nakulong na. At wala na ang kanilang Diyos. At nag-jogging na yung kanilang tagapagligtas. So, ngayon, yung naghablang ano ang pangalan nun? Saglit nga, tignan natin. Si Raisa Sultana at saglit ha, tignan ko ha. Hindi ko maano yung mga pangalan. At nag-execute pa sila ng kanilang affidavit, mga kaibigan ko, na talagang nangidnap daw yung nangidnap yung ating mga kapulisan. Garapal. Nag-ano talaga sila, sinainan nila yung kanilang affidavit kuno. Ngayon, wala na ang kanilang tagapagligtas, ang kanilang sinungaling na Panginoon at saka yung sinungaling nilang mastermind. So, wala na doon. Kaya, yun. Paano kaya nila to haharapin? Kasi mayayabang kayo, yan ang napala ninyo. Is si Edwin Jacobe at saka si Raisa Sultana. So, yun ang mga naghabla sa ating, ilan ba to? Saglit ha? Tignan natin. Oh my God. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kapulisan, mga kaibigan ko, hinabla nila sa ano? At ipaano daw? Ipasuspinde. Aba! Ang yabang maangas There. Rasi, accept. I think sa phone niya talaga yan. Accept mo na lang. Sabi adding na. Naka-add na ikaw. So, accept mo lang. Ipapasuspinde daw nila. Biro nyo yan, mga kaibigan ko. Ipapasuspinde nila. For the grounds of kidnapping. Paano kinidnap yung mga batang tumakas naman sa mga kamay nila? Paano yun? Anong kaso doon? Yung mga bata tumakas at nanghingi ng tulong, tumakbo sa mga kapulisan, at ngayon hinabla sila, mga kaibigan ko. Mga garapal, no? Mga garapal, ano? Ayan, waiting na! I can't wait! Yan. Sana wag namang mag-decline. So, hintayin natin. Dahil itong taong ito ay maraming karanasan, mga kaibigan ko, at marami siyang nalalaman. Ay, connection failed. What's wrong? Ulit. Yan. Accept. Yeah, ang dami nilang kasi ang nakalagay dito, mga kaibigan, is dated na na-receive doon sa ombudsman is May 4. May 4 siyang na-receive. Tapos kailan lang na-receive? I think kahapon lang dyan. So, na-receive ng ating mga PNP. At kasama pa ang ating bayani. Yung ating mga pulis dyan ay mga bayani din. Huwag kayong hindi kayo sa dinidiscount. Mga bayani kayo, mga kaibigan. So, ang ating bayaning si Yuyu Titing, nangidnap daw? Grabe, no? Grabe talaga. Grabe. Alam nyo, ang mga nakalagay sa kanilang mga affidavit, mga kaibigan, gawa-gawa ni Mamerto Galanida. At of course, assisted ng assisted ng lawyer nila, of course. Ngayon, wala na yung kanilang tagapagligtas. Paano na yun?
Paano na yon mga kaibigan ko? Paano? Paano na? Anong gagawin nila? Baka akala nila laro-laro lang, no? Baka laro-laro lang nila. Akala nila pwede lang yung maglaro-laro, no? Akala nila hanggang ganun lang. Akala nila marami silang haharapin pero sila ang may kagagawa nun. Sila may kagagawa nun. At huwag kayong umiyak ng dugo na malagkit dahil kayo hindi aatrasan ng ating gobyerno at haharapin kayo. At tignan lang natin, baka akala ninyo pwede lang okay lang yun. Tapos meron tayong pinost mga kaibigan. ang kanyang pilit na tinatanggi sa labas ng kapihan. Kaya pala naglipa na, kaya pala ang mga karpintero hindi matapos-tapos kakagawa ng mga Santo Niño. Mga kaibigan, sagrado ang Santo Niño. Binabastos ninyo. Tsaka yung pag-aangkin-angkin mo na ikaw Senyor Santo Niño, inaangkin mo ang lahat sa harapan ng maraming tao. Abay, malaking kasalanan yon. Malaking kasalanan yun sa Panginoon, mga kaibigan ko. Hindi ka patatawarin nun ng Panginoon. Alam mo yung mabuti pa ikaw ay makapatay. Kisa sa gagamitin mo siya, makapangguyo ka lang ng mga tao. Hindi yun. Hindi tama yun. Hindi. Tapos sabihin ninyong isa kayo, lahat kayo solid. Kung solid kayo, wala dapat akong makukuha. Wala dapat nalalabas na mga karumal-dumal na ginagawa ninyo dyan. Paano? Paano? Ang dami, sunod-sunod na nga. Hindi na ako magkanda-ugagang, hindi na ako magkanda-ugaga na, kaya pilit man nilang tinatago mga kaibigan ko. Tinatago nila yung kanilang mga katiwalian. Pilit naman ding lumalabas. Alam niyo sino may gawa nun? Ang ating Panginoon. Si Lord ang may gawa nun dahil hindi na siya natutuwa. Dahil pinaparusahan nila yung mga anak ng Diyos, mga kaibigan ko. Ang ating Panginoon ay isang seloso. Seloso, mga kaibigan ko, ang ating Panginoon sa kanyang mga anak. Kaya, ayan, para ako makasandal, Para ako makakasandal. Yan, yung malaki kong mukha. Good morning! Tutuwan-to! Kumusta ang kapihan? Inday na maganda! Manikay-sikay! Ano na ang kanilang mga pinagkakalat na mga kasinungalingan dyan? Ay! Ang ating tutuwan to sa mga kaibigan ko. Nasa kapihan siya, mga kaibigan ko. Pero hinihintay niya na lang na mapusasan yung 4 na gulupong +1. Ay siya ay tatalimana sa maputik at maalikabok na tinatawag nilang heaven. Saan kayo? Nandoon daw yung langit sa kanila. Andoon daw yung pangako. Saan kayo? Ang kapal talaga ng mukha ni Jerins, Ang kapal ng mukha ni Jerins. Grabe. Unti-unti nang nakabangon ang sudlon. Isa din akong biktima. Kuya, grabe no. Buti na lang nakapag-isip ka dong. Tignan ko nga dong kung pwede kitang invite. Kasi yung iba kasi, tignan ko nga ha. Larry. Nako. Salamat naman at Salamat naman at
Larry Sutana. Ayan. Grabe, no? Grabe, kasi ang sudlon, mga kaibigan, is doon galing yung do it yourself na Panginoon nilang si ano. Doon nila hinubog si Jerins, mga kaibigan ko, kung paano tumayo, kung paano mangguyo sa mga tao, at paano doon siya nagsanay na maiba-iba ang kanyang boses, mga kaibigan ko. Dami nilang mga katiwalian, mga kaibigan ko. Hindi mabilang sa ating mga daliri ang kanilang mga katiwalian. Hindi mabilang yung kanilang, hindi rin mabilang ang mga taong pinapahirapan nila. Pero ang mga tao, kahit pinapahirapan ni sila, akala sila ay nagsasanay lang. At yun talaga ang daan papuntang langit. Kailangan mahirap at kailangan silang papahirapan at kailangan silang gutumin. Yan. Kailangan silang magutom. Yun ang sabi sa kanila. Yun ang ano. Kaya, kahit gutom na gutom sila, kahit ano, okay lang sa kanila. Okay lang sa kanila kahit sila ay magutom, kahit walang pagkain, kahit, at saka mga kaibigan ko ngayon, ang mga tao sa kapihan, malulungkot sila, mga kaibigan ko, malulungkot. Makita mo sa kanilang mga mukha na wala silang peace of mind. Pero, mga kaibigan ko, sila ay nananaba. Alam niyo bakit? Ba't sila ay mataba? Ba't sila ay nananaba? Hindi na sila bumabangon at nagpo-formation ng 4 times a day. Hindi na sila bumabangon ng 2:00 ng umaga para pumunta doon, mag-form at magboluntaryo na. Yung iba pupunta na sa foxholes, yung iba ilulublob na doon sa kanilang mga parusang paliguan. Mga mukha nila, mga kaibigan ko, hindi sila masaya. Kasi nga, sila ay feeling nila ay sila ay inaapi. Hindi nila alam, tayo ang gumagawa na sila ay masalba sa impyernong kinaruruunan nila. Yun. Yun ang totoo. Kaya, pati mga kapatid ko, mga kaibigan ko, nananaba ang ate ko. Ang nanay ko lang, ang payat, at saka yung kapatid ko. Yung kapatid kong lalaki, kasi namatayan siya, mga kaibigan ko. Namatay din yung anak niyang 3 weeks old lang. 3 weeks old. 3 weeks old. Naririnig ko na yon nung araw na talagang namatay yung bata. Yung pagkamatay pa lang. Tapos hinihintay ko na magsabi sila sa mga kapatid ko sa baba. Hindi nila pinaalam. Hindi nila pinaalam talaga na namatay yung bata. Ang gwapo pa naman daw, mga kaibigan ko. Ang anak ng kapatid ko ay namatay, pinanganak doon din sa kapihan. Nung pinagbuntis, walang prenatal. Nung ipinanganak, siguro nilasog-lasog din. Ngayon, nagkasakit, hindi dinala sa hospital. Sabi 2 araw lang daw. Kaya ako naniniwalang 2 araw lang yung batang nagkasakit. Lumaki yung tiyan, nagkaroon ng lagnat. Hindi naman yun na parang balon. Para lobo lang, nalalagyan mo ng hangin at lalaki ka agad ang tiyan. Meron na siyang nararamdaman muna days ago, bago pa lumaki yung tiyan niya. Hindi pwedeng 2 araw lang. Kasi nga, sila ay naniniwala sa panyong puti ng kanilang Panginoon na yun ang magsasalba sa kanila. Mga kaibigan ko, yung mga bata doon, namamatay. Pero mawala pang 1 buwan. 1 araw na lang para maging 1 month old.
ang aking pamangkin. Yes, hindi ko nakita dahil nga ako ay na-disown, hindi ba? Dinisown nila ako. Hindi pinakita sa akin, nananganak na, wala na talaga. Wala nang ano. Pero, ako naman, nalalaman ko ngayon, hindi talaga ako na ano, na baka ganun lang, sabi-sabi lang, dahil mga kapatid ko din, sa babae, parang pinili pa nila wag na lang sabihin na ano. So pinapuntahan ko ngayon sa sementeryo. Salamat doon, kudos to you sa nagpunta sa sementeryo. I love you. Thank you. Pinahanap ko doon sa sementeryo nila na yung bagong hukay na ano ang last name ay Dantes. Yun. Nakita yung libing nung batang one day na lang ang kulang, mag 1 month na siya. Tapos yung crush niya, mga kaibigan ko, walang date ng kapanganakan at walang date ng pagkamatay. Siguro inaano nilang iwas kontrobersiya na itong libing na to ay libing ng bata. Saan ka nakakakita ng libing, mga kaibigan ko, na walang kapanganakan, pangalan lang, walang date ng pagkamatay, walang petsa ng kapanganakan? Yes, malungkot ang kapatid ko. Malungkot din ako, umiiyak ako buong gabi noong mga time na yon. Kasi kahit pa dinisown nila ako, mga kaibigan ko, hindi ko hinangad na magkaroon sila ng ganung ano. Hindi ko hinangad na sila ay magkaroon ng ganung problema. Pinapuntahan ko pa nga sa kapatid ko doon sa pinapuntahan ko sila sa kapatid ko. Pinabisita ko. Dinisown ako, pero ako pilit na malaman kung ano na ang ano nila. Hindi ako nagkikimkim ng galit at wala akong grudge sa kanila. Kasi alam ko balang araw, itong mga ginagawa natin, mga kaibigan ko dyan, sa mga heroes dyan, makikita nila later on na tayo, ay pilit nating pinapaintindi sa kanila na sila ay naligaw ng landas. Ngayon, yung kapatid ko ay nag-take siya ng video. Pumunta siya doon. Pina-order ko sa Casa de Luok ng mga pagkain. Pinabilan ko ng mga prutas yung nanay ko. Yung mga, kung ano na lang. Para lang maano nila na pamilya talaga, kahit na disown ako, hindi ko sila kayang i-disown hindi ko kaya silang ganun na lang kalimutan at makipagtagisan ako ng bangi sa ano. Anyway, from the start, kahit dinisown nila ako, wala naman ako hinanakit sa kanila. Kasi alam ko balang araw, darating ang panahon na sila ay magising sa kanilang pagkaligaw ng landas at kanilang matagal ng pagkakumatos. Marami dyan sa bundok, mga kaibigan. Maraming mga naghihintay na lang. Yung iba, naghihintay ng ayuda sa gobyerno. Kasi nga, ang laki ng ano nilang niluluko talaga sila. Tapos ngayon aalis at sundu-sunduin pa ng sabi ni Jing, yung itim na black van. Yun ang taga-sundo, yung itim na black van. Susunduin nila. Yung mga bumababa na, susunduin nila at magpapadala sila ng mga ano, yung
tagapagsalita na magagaling, na mangguguyo, na kung ano, kailangan nating, tawag dito, kailangan tayong maniwala, mga kaibigan ko. Maniwala tayo na si Jerins ay ang reincarnation ng Santo Niño at siya ay pinadala mula sa taas para tayo ay iligtas. Isipin nyo yan, mga kaibigan ko. Sabi pa swerte nyo. Ang ganda na ng kinalagyan ko sa langit. Pero ako'y bumaba dito sa lupa para kayo ay isalba. Nek-nek niya! Ano? Bumaba siya, nagpapakasanto ninyo para libre siyang mandukot ng mga babae, mga wala, hindi pa niregla, at pati yung nanganganak, mga kaibigan ko. Meron siyang access. Libre siyang maka-access ng mga tao, ng mga babae, lalo na dyan sa mga nagugustuhan niya. Yeah. Pinapakausap niya kay sa kanyang mga bugaw. Pinapakausap niya, mga kaibigan ko, pinapakausap niya hanggang sa umuo. Pustahan tayo. Hindi mabilang ng mga minor de edad ang kanyang Kasi yung iba hindi nagsasalita dahil nga tinatakot. Tinatakot nila. Tinatakot ng kanyang mga bugaw at saka siya. Ba't siya nagkakaganon? Dahil meron pa siyang pakiramdam. Tao siya. Meron pang pangangailangan as tao. Pero mamaya, siya ay isang Diyos. Ang babae, ang bata na kanyang nagugustuhan, pinapramisan, mga kaibigan ko, na swerte. Diretso siya sa langit. Katabi ng peking Santo Niño kuno. Yun ang sinasabi niya sa mga batang gusto niyang biktimahin. Yun. Pero mo ang ating mga kapulisan, mga kaibigan ko, mga kapulisan, mga kaibigan. Hinabla ng kidnapping, hindi na nahiya. Hindi na nahiya, mga kaibigan ko, hindi na nahiya. Hinabla ang ating mga kapulisan, at hindi lang sa barangay, hindi lang sa dapa, sa ombudsman pa talaga. Ha? Wala naman pera yung naghabla. Kaya sabi ko, pumunta ka na sa sementeryo ninyong may mga kamuting kahoy, maghukay ka na. At gumawa ka na ng salbaro. Dahil hindi basta-basta ang inyong mga kaso. Kaya kung ako sa inyo, mga pulis, na magigiting dyan sa Socorro, ihabla ninyo silang, balikan ninyo sila. Ihablaan nyo rin sila nang matuto itong mga taong ito na sunod-sunuran lang sa mando ng kanilang peking Panginoon. Turuan ninyo ng leksyon, kasi pag hindi yan naturuan, uulit at uulit yan. Uulit at uulit yan. Akala nila nung nanalo sila ng peking, panalo nila nung nakuha nila yung isang minor de edad, nakuha nila, sinunod-sunod na maghabla. Ayan, napunta sila sa Senado. Ayan na. At napag-alaman natin, mga kaibigan ko, silang apat sa loob ng Senado is hindi naka-aircon. Wala silang special treatment doon. Hindi sila naka-aircon. Ang bonus lang sa kanila
ay meron silang meron silang kutsyon. Ipag nalipat na sila sa talaga sa kulungan ng talagang makasalanan, dapat nga si Jerins at saka yung mga mastermind, si yung bugaw din, ang higaan may mga pako, no? May mga pakong nakaano sa taas kasi ganun ka worse ang ginawa nilang kasalanan. Eto na ako'y nagdadakdak na lang dahil nga hindi tayo titigil mga kaibigan ko sa pagdala sa madla para ipakita sa buong mundo na ganun sila katalamak, ganun sila kakriminal. Hindi lang mga kaibigan ko, hindi isang tao. Kaya itong Biyernes pa lang magpa-practice na kaming nitong dahil meron tayong malaking pasabog sa Sabado mga kaibigan ko. Kaya dalhin natin sa ito ang hukom ng sambayanang Pilipino. Ito dito. Buti na lang tayo meron na tayong digital court. Diba? Yung mga ganito. Libre ang magsalita at magsabi ng katotohanan. Hindi kasalanan ang pagsasabi ng katotohanan mga kaibigan ko. Hindi sa pakikialam. Hindi ka pakialamera. Dahil tayo ay Pilipino, tayo ay nagmamasid kung ano nang mga pangyayari, kung ano na mga krimen na ginagawa ng mga kulto. Yan pinost ko kanina lang mga kaibigan ko, yung umamin siya si Santo Niño. Sa mga Tagalog dyan, alam ko, Bisaya, pero mayroong translation mga kaibigan ko sa baba. Meron. Grabe ang pangguguyo niya. Biro mo yan mga kaibigan ko, 7 silang clusters. 7 clusters na inano nila. So, siya ay bibisita, ang matabang Diyos, bibisita yan sa bawat cluster. Alam mo ba yung mga clusters, yung mga members, magkukontribute para ipakain sa napakatabang Diyos nila. Dapat hindi na yan pinapakain. Dahil kung siya ang Diyos, pwede niya nang gawa ng paraan na hindi siya magugutom, hindi ba? Hindi. Talagang tinanggalan sila ng sariling pag-iisip, mga kaibigan ko. Kaya nga, tama nga talaga ang mga taong ng mga kulto, mahirap na silang makaintindi. Dahil biro mo yung magliliman taon silang wala silang ginawa kundi sumunod, at ang kanilang mga narinig na salita lang galing sa bibig ni Jerins dahil sa pagsusulat ni Mamerto Galanida. Yun lang ang naririnig nila, mga kaibigan ko. At langit sa kanila na mag si Senyor, kasi may radio sila. Ano mang gagawin nila sa bahay nila pag nagsalita na ang kanilang peking Diyos, lahat titigil sa kanilang mga kabahayan. Lahat titigil sila. Dahil sila ay makikinig sa order, nakikinig sila sa sinasabi at sasabihin ng kanilang Diyos kung ano, at susundin nila yun. Pero ang pagiging kriminal nila, hindi nila sinasabi yun sa mga members. Kaya ang mga members walang alam kung anong pinagagawang mga krimen ng mga leaders nila. Wala silang alam, mga kaibigan ko. Kaya kung merong kasi pinapakita nila sa mga tao ay maganda. Talagang kaya nagagalit ang mga tao pag inaatake na ang kanilang mga leaders. Dahil nga mabait daw. Di nila alam,
hinuhut-hutan sila. Pati pagkain na para sa kanila, abay, ibibigay pa sa kanila. Oh. So, karimari-mari mga kaibigan ko, yung ano, so patuloy tayong magpo-post. Patuloy tayong mag-i-expose hanggang sa ito ay matapos mga kaibigan ko. Tignan mo ako. Patuloy tayong mag-i-expose sa kanila. Hindi natin sila titigilan. I promise you guys. Hindi ko sila titigilan talaga. Hindi. Kasama ng ating mga magigiting na mga heroes dyan. Kasama sila. Hindi ako titigil. Sasamahan ko sila. Hanggang sa matapos ang laban na to. Sasamahan ko. Sasamahan ko ang aking mga kababayan, ang mga kababayan naming inaapi, pinagtatawanan, naka ano na nga sa lupa, abay, aapakan pa nila, ganun sila kagarapal. Kaya yung nanay ko at kapatid ko, nagsalita sa camera para i-disown ako dahil order. Inutusan sila, mga kaibigan ko, inutusan ni Jerin Esquilario dahil na-miscalculate nila ako, na ganito ako, brutal magsalita, ipa-disown ako sa nanay ko para to discredit me. Para magalit ako sa nanay ko, murahin ko ang nanay ko. Para ganon ang tingin ng mga tao sa akin na isa akong walang hiya. Hindi nila alam mga kaibigan ko, na ako ay master ng mind games. Abay! Ha! Matuto kang maglaro. Pinaglaruan kanila, abangan mo ang susunod nilang hakbang. Ako'y ready na nun. Alam ko na yun. Yun ang last nilang last cards nila. Last nilang yung nanay ko. Yung nanay ko. Last nila. Hoping na ako ay titigil, mga kaibigan ko. Hoping na sila ay malibre. Wala nang maririnig ang mga tao sa kanilang mga katiwalian. Ganun. Pero hindi. Hindi. Kaya nga sabi ko, na-miscalculate nila ako. Dahil nga, wala ni isa sa mga pamilya ko na nakakilala sa akin kung ano at sino ako other than my name. Kung paano ako magtrabaho, kung paano ako magpahalaga, kung hindi ko titigilan yan hanggang sa matapos. Mahirap man yan. Susuungin ko, mga kaibigan ko. Hindi nila ako kilala, for short. Walang nakakakilala sa aking mga kapatid ko, nanay ko. Hindi nila ako kilala dahil umalis ako, bata pa ako. Bata pa akong umalis dahil nga mahirap kami. Hindi ko kinakahiya yan. Kaya, yung sinasabi ng kapatid kong si Wamusita na ang nanay ang nakakilala sa anak, excuse me, walang nakakakilala sa akin sa pamilya ko. Sa pangalan, sa mukha, yes. Pero kung ano ako, sino ako, paano, wala. Ako lang. Siguro, nakakilala sa akin, yung kaibigan kong si Socorro Ribada. Siya yung aking best friend
na parang ina. Siya yung nakakakilala sa akin. Hindi nino man, hindi pamilya ko. Kawatak-watak kami. Ako lang, ako malis ako. Never kong maalala, wala akong maalala. Pag nagka-problema ako, mahingi ako sa kanila ng tulong. At magiging pabigat ako sa kanila. Never nangyari yan. Kahit maganda matay na ako lang. Kahit shoulder nila, hindi ko yan na na iyakan ko man lang. Hindi. Kaya, na-miscalculate nila ako dahil nga, hindi nila ako kilala na ganito ako, magpahalaga sa tao at sa kaibigan at sa mga taong naaapi. Pag inumpisahan ko yan, di ko titigilan yan, mahirap man, hanggang sa matapos. Kaya sabihin, ang Diyos nila ay nakakahula. Wala nga siya nahulaan. Wala. Mabuti pa siguro ako. Alam ko kung ano ang susunod na mangyayari. Ano yan? Planning ba? Planning. Calculated ang inyong mga actions. Ang inyong kailangan gagawa ka ng 1, alam mo na kung anong mangyayari pagdating mo sa 10. Hanggat ikaw ay nagsasabi ng totoo, hanggat ang ginagawa mo is wala kang inaapakan tao, malalaman mo at alam mo ang ending kung ano. So after nito mga kaibigan ko, ako'y magta-try and error dito sa aking dahil uulitin natin to hanggat madala ko tong mga taong ito na talagang magbibigay sa inyo ng energy sa umaga. Maraming hindi nakakaalam mga kaibigan ko sa mga nangyayari sa taas. Marami kayong walang alam. Marami sa inyo, sa Sukuro, sa bayan, or dyan lang sa baba, walang alam kung anong mga nangyayari sa loob. Mabuti pa ako. Kaya, dadalhin natin sila sa camera mga kaibigan ko. So siguro, hanggang dito na lang ako dahil babalikan ko sila at i-try naming gawa ng paraan para bukas, diretso na. Hindi ako titigil mga kaibigan ko hanggat hindi ko to sila madala at maipakilala sa inyo. Malalaman nyo kung ano ang katungkulan nila doon, ano mga pinagagawa nila, sinong nag-uutos sa kanila, at ano kanilang katungkulan. Who knows? Sila yung naatasang bumili ng M16. Oh, nasan kayo? Oh, who knows? Siya yung tagagawa ng lason. Oh, nasaan kayo? Kaya pilit nating dadalhin ng kayo. May kaalaman kung gaano talaga sila kawalang hiya. Nanluluko. Paano nila niluko ang mga tao? Kasi pag sabi-sabi lang, post lang mga kaibigan ko, para walang buhay. So, bigyan natin ng mukha. Gusto ko yan. Kaya, kung nakita ninyo yung aking live last time na nagiging kumadro na ako, ganyan akong magdala ng katotohanan para ninyo maintindihan. Kaya, itong mga taong ito, maa-appreciate ninyo dahil ang kwento ay iba dito. Pagdating sa may bandaron, iba naman. So, kailangan marinig ninyo mismo sa mga taong nakaranas ng paghihirap at pang-uuto sa taas ng kapihan.
Ganyan ang gusto kong ganyan. Ganyan ang plano ko mga kaibigan ko. Kaya yung ating Dear Diary, baka babalik yan later on after nito. Kung sino yung may mga gustong maglagay ako ng post na kung gusto niyo ibalik yung Dear Diary, hindi na sa mga biktima lang, ibalik natin. Ibalik natin. Pero sa ngayon, i-focus natin na ihaharap natin sila na makita ninyo. Iiyak man tayo, tatawa man tayo, magagalit man tayo, pero alam natin, malalaman natin kung ano at sino talaga ang mga kultong tutuwan to. Guys, dyan sa pinost natin, yung last na pinost ko ngayong araw na to, yung pag-amin niya na siya ay si Senyor Santo Niño. Hindi lang si Senyor Santo Niño ang ginagago nila. Inaapakan nila ang bayanihan, mga kaibigan ko. Nasambit niya ba sa haba ng kanyang speech? Nasambit niya ba ni minsan galing sa bibig niya ang katagang bayanihan? Hindi ba tutuwan to, mga kaibigan ko? Hindi ba tutuwan to? Only word is tutuwan to. Walang bayanihan, mga kaibigan ko. Kaya, hindi lang ang mga tao ng bayanihan ang biniktima. Ang buong bayanihan, mga kaibigan ko. Kanilang sinindikato. Bayanihan. Kaya sana, samahan ninyo ako na ialis, tanggalin sa kontrobersiya ang grupong tinayo ng mga tarok dahil walang ganitong pangyayari at pang-aalipusta at pangguguyo sa bayanihan. Sinindikato lang nila, mga kaibigan ko, ang bayanihan. Sinindikato nila sa kanilang pansariling kapakanan, kanilang interest na makuha nila ang bayanihan, ang mga tao sa bayanihan, pero hindi ang bayanihan dahil nga gusto nilang magtayo ng kanilang sariling pangalan na binuo, titinayo na yan ang kapanganakan ng tutuwan to. May mga nagtatanong, mga kaibigan ko, ang tutuwan to who, ang sabi nila ay mga sundalo ng Diyos na sinungaling. Yun. Ang tutuwan to ay mga angels of God daw. Angels of fake God. Yun. Sana, magpetisyon tayo, mga kaibigan ko, mga kabayanihan. Petisyon tayo. Ialis ho sa koneksyon. Walang koneksyon ang bayanihan sa pagiging kulto nila. Ang bayanihan ay biktima. Tulungan niyo ako. Gusto kong maalis yan. Gusto kong maalis sa kontrobersiya ang bayanihan. Masakit para sa akin. Alam kong masakit para sa inyo. Dahil pinaghirapan yan, pawis, dugo, luha, ang paggawa, ang pagtayo ng ilang dekada ng mga tarok. Si Mama Nena, tumanda at namatay para dyan hanggang siya ay naguyo. Alam ko ang espiritu ng ating Mama Nena hindi mapakali. Naghahanap ng hustisya para sa mga tao niya na kanyang binuo, minahal, inaalagaan, nirespeto. Hindi niya niisa sa bayanihan. Walang inilublob sa paligo ang marumi. Wala. Kaya, itong mga pangyayaring to, ang espiritu ng ating leader
isa na sa kumikilos para sila ay masintensyahan, mga kaibigan ko. Sana kung ano mang gagawin natin, mga leader dyan sa mayor, Yoyo, Titing, Vice Mayor, magpetisyon tayo na ialis ang bayanihan sa kontrobersiya. Dahil hindi basta-basta ang ginawa ng mga tarok, hindi basta-basta ang ginawa ni Mama Nina. Mabuo lang at mapalago ang bayanihan na may respeto at pagmamahal. Sana, kung mayroon mang gano'n na magpetisyon, isalin niyo ako. Isalin niyo ako. Yun ang gusto kong mangyari. Petisyon natin na tanggalin ang bayanihan sa kontrobersiya, sa pagiging kulto, at nang bibiktima na mga minor de edad, nang bibiktima ng mga tao, inalisan na ng kabuhayan, tutuwan to yun, hindi bayanihan. Kaya, pag matapos to, mga kaibigan ko, magpetisyon tayo. Petisyon tayo. Tanggalin sa kontrobersiya ang bayanihan. Dahil ang bayanihan mapagmahal. Walang member na umiyak dahil binawian ng asawa. Walang member na umiyak dahil nag-asawa yung kanyang girlfriend or boyfriend sa iba. Walang ganun. May respeto ho ang bayanihan. May respeto, mapagmahal. Ihiwalay po, tanggalin natin ang bayanihan sa kontrobersiya nilang kagagawan ng kultong tutuwan to. Wala tayong flag na mga bungo. Ang bayanihan walang flag na bungo. Iisa ang flag ng Pilipinas at bayanihan, iisa. Pero ang kultong tutuwan to, itinaas nila ang kanilang sariling bandila na mga bungo. Hindi ba ang bungo is lason? Ano yun? Nilalason nila ang mga pag-iisip ng kanilang mga members. Wala. Ni minsan hindi nabanggit ang bayanihan. Kahit saan tignan sa kanilang mga papel, walang bayanihan. Wala. Kaya tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Ako'y nagpuprotesta. Nagpuprotesta ako na tanggalin ang bayanihan sa kontrobersiya ho. Ako'y nagpuprotesta talaga. Nasasaktan ako sa luha, sa pawis ng ating leader na si Mama Nina. Walang tulog niyang pagmatsyag sa kanyang mga members na walang makaramdam ng pang-aalipusta kagaya ngayon. Ay nagpuprotesta talaga na matanggal ang kasi pinaghirapan niya ng ating butihing Mama Nina. Pinaghirapan niya nila. Kaya tulungan niyo ako na kung ano man ating mga gagawin, pero patuloy akong magpuprotesta talaga. Hindi ko lang masabi sa ngayon kung ano ang gagawin ko, pero ipoprotesta ko yan. Ipoprotesta ko yan talaga. Tanggalin niyang dahil hindi bayanihan ang kulto. Tutuwan to. So hanggang dito na lang mga kaibigan ko dahil ako'y naiinis. Dahil hindi nangyari yung madala natin yung ating hindi natin iimbestigahan yung ating isang bayani. So, gagawa natin ang paraan na maging okay na ang system at saka maybe may mali din sa akin or sa kanila. Pero gagawa natin ang paraan mga kaibigan ko na madala sila sa harapan ninyo. So, tulungan nyo ako mga kaibigan ko. Ipag-pray natin sa buong mundo. Pag-pray natin ang mga biktima
na matitigas ang ulo, na wala na silang nakikita, naririnig at kundi ang salita ni Jerins na siya ay Santo Niño. Isa lang siyang santong taba. At meron na siyang bewang ngayon, ha? Ang taas na ng niya, taas na ng kanyang tuck-in. Oh, dahil wala na yung wala nang sugpo. Wala na ibanagan ba? Wala na. So, hanggang dito na lang mga kaibigan ko. Hanggang bukas, itry natin bukas. Uulitin natin. Hindi ako titigil hanggat hindi ito matapos. Hanggat hindi natin madala yung ating iniimbitahan. So, tunghayan. Abangan ninyo. Malaking ngayong Sabado. So, ganong oras, alas 5. Ngayong Sabado. Pag-aralan natin paano to, hindi tayo magta-trial and error. Okay? So, before that, pag-aralan na namin para yung pagdala natin sa harapan ninyo, hindi na maaantala kagaya kahapon at ngayon. Okay? So, mahal ko kayo mga kaibigan ko, bayanihan, sa puso, sa isip, at sa salita. Ako'y isang bayanihan. At makikibayanihan sa pakikipaglaban para sa naaapi. So, ako'y bayanihan. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.